Good morning. It's almost 6 a.m. Hindi kami, hindi dire-diretso yung tulog namin. Nagigising-gising kami kagabi. Kasi, una umulan. Pero hindi naman kami nabasa sa loob. Waterproof kasi yung takip niyan. Pangalawa, after umulan, naging maalinsangan. So, siguro mga yun, 2:00. Labas kami sa tent. Nag-CR, ganyan. Tapos, pagtingin ko sa sky, ang daming stars. Hindi na lang ako nag-vlog kasi hindi nyo rin naman makikita. Hindi kayang makita sa cellphone yung stars. Pero sobrang dami. As in, ang saya. Ngayon lang uli ako nakakita ng ganong kadaming stars kasi hindi naman kami lumalabas ng bahay ng madaling araw. Lagi lang kaming tulog, ganyan. Pero yun, mga ganong oras, ang daming stars, ang saya. Tapos tumambay din kami muna dun sa kubo. Kasi doon presko. Tapos siguro bumalik kami ng tent mga 3 something. Tapos yun, natulog na uli kami. Tapos nagising ako 5:30. Ayan. Tapos ayan, nakaupo-upo ako dito sa ating foldable chair. Ine-enjoy ang aking view. Yung dagat. Sobrang tahimik ng dagat dito, oh. Yung alon niya parang mahihiyain. Phew, ganun lang. Phew, ganun. As in, mas maingay pa ako ngayon na nagsasalita ako. Yung alon halos hindi mo marinig. Pero, okay din naman kasi mahirap din matulog nung ang lakas-lakas nung alon. Yung ang ingay-ingay. Lalo na halos katabi lang namin sila. So now, magluluto na tayo ng breakfast. After nun, tayo magsiswimming. Ayokong mag-swimming ng sobrang init. Gusto ko yung medyo malamig pa. Yan, hindi kita yung sunrise kasi maulap. Parang yung sunset din kahapon, hindi rin kita. Diyan na yung sunrise, tapos yung sunset kahapon, doon. So yan nga pala yung quality ng sun. Medyo maputi siya. Kaya nga dumayo pa kami sa Onisan. Kasi yung ibang parts ng Quezon like Sariaya, ganyan. Medyo black, halos black na, dark gray. Yan, marami lang seagrass. Ewan ko banda doon. Mamaya check natin. Pero tingnan nyo, napakakalmado. Ganda. Ang gandang background nito, oh. Kung kunyari dito ka mag-sit down video. Ganyan. Naglalakad-lakad ako. Tinitingnan ko kung banda doon, medyo walang seagrass. Doon kasi sa tapat namin ang dami. Ayan dito, wala masyado. Ito, masan dito. Ayan, konti lang. Doon sa tapat namin ang dami. So dito ako magsiswimming mamaya. So, ito ang ating kusina for the day. Ang ganda ng ating background, no? Hindi ko lang alam kung makikita nyo yung aking niluluto dito. Ito yung aming portable na kalan na na to, siguro mga 5 taon na. Buhay pa. 1,380 ba to? Sa handyman namin binili. O 1,780 yata. O 1,780. 5 taon na to. Ganda pa rin. Kita nyo ba dyan? Dito na lang para nakikita nyo. Saan ba tayo? Yan dito. Ang layo ko na nga lang. Init muna natin yung kanin namin. Ito pa yung kanin namin kagabi. Yan. Init lang natin. Tapos magpiprito tayo ng itlog, scrambled egg, at saka spam, unmeat na spam. Teka, hanap ako ng kailangan yung pantay siya eh. Ayan dito. Mahinang apoy lang.
Iinit lang natin siya. May pakipin. So, ito yung baon naming itlog. Tapos asin. Ito yung unmeat spam. Tapos doon sa cold box, meron pa kaming mga iced coffee. Pero hindi na yun malamig. Ayun yung mantika. Ang ganda rin palang background ng mga puno. Saka hindi ako against the light. So, i-scramble na natin yung egg. Dito na lang. Or dito na lang pala sa ano. Sa glass. Malinis naman to. Ayan, dito na lang tayo mag-scramble. Para dito ko na rin ilalagay yung ulam pagkaluto. Lagyan natin ng konting asin. Aray. May baon pa kaming asin. Nasa dagat naman kami. No? Hindi ko pala nakuha yung isang upuan. Para habang nagluluto. Konting asin lang. Sayang wala ng paminta. Nalagay na namin lahat sa isda. So yan. As if naman di pa kayo nakakita ng scrambled egg. Pero scramble na natin. At hihiwain ko na rin yung spam. Yan. Diyan na hiniwan. Mahal sa loob ng can. Pwede nga pala. Tapos nahanap niya yung pepper. Ayan. Naglagay na rin ako sa itlog. May bisita na agad kami, oh. Makiki-breakfast daw siya. Si Yurik. Kakulay ni Yurik, eh. Yurik! Blackie! Ano ba ang pangalan mo? Choco. Hindi, eh. Midnight. Wala, ay tumingin. Hindi natin alam name niya. So, yan. Nilipat ko dito para makakaupo ako dito habang nagpriprito. Ayan. Within reach lahat. Oh, ito na yung ipiprito. Yan ang view. Kailangan mainit na mainit yung kawali para hindi siya didikit. So, pwede na siguro to. Lalagyan ko na ng mantika. Ang isa ko pang pangarap na mabili yung mga lutuan na ganito. Kasi ito kailan mahal pa to sa kanila pa ng kapatid niya. Tagal na bago pa kami magkakilala sa kanila na yan. Sa Decathlon binili. Quecha. So gusto ko rin makabili ng para sa akin. Yung ano, mas updated version. Ganyan. Ayan, mainit na nga siya. Ay, wala kaming shanse or sandok. So, try kong baliktarin gamit itong tong. Wait lang. Ang hirap. Teka nga. Nabaliktad ko naman, pero ganyan ang itsura. Okay na rin. Kagabi kasi ginamit namin to kaya ang daming talsik ng mantika. Oh, nagbe-birding na si Mahal. Ako, tinutosta ko pa yung egg. Kasi gusto ko sa egg. Asa na ba? Gusto ko sa egg tostado. Kahit itong spam, tutustahin ko yan. So, lutuin ko lang to para mabilis na. Ayan, malapit nang maluto ang ating spam. Yung isa hindi kasya eh. Ayan, luto na yung aming ulam. Kakain muna kami. Tapos, tsaka maliligo. Kano, after maligo, gutom tayo. May mga chips naman kaming baon.
Wait lang, gusto ko rin ng coffee. Hindi na siguro malamig tong aming coffee, pero baka may konti pa. Kasi imagine kahapon pa to. May baon pa kami. Ano pala yan? Pag nagutom mamaya. Suha. Oh, malamig pa. May konti pa lamig. Ito yung sa akin, yung Ichitan na pinopromote ko sa inyo. Ito naman yung milk coffee. Yung una kong promote sa inyo ay Thai milk tea. Hindi kasi ako makakain ng walang iniinom na tubig or yan, coffee. May konting-konting lamig pa. Galing. Tapos, kuha tayo ng itlog. At spam. Unmeat spam to ha. Dito totoong spam. Hindi pala kami nakapagbaong ketchup. Yan, kain tayo. Mukbang tayo sa tabing dagat. Breakfast, sabayan niyo ako. Kami. Bakit ganun ano? Pag nagka-camping, ang saya-saya magluto kahit mga simpleng bagay lang. Parang feeling mo special. Samantalang sa bahay, pag pinirito mo to, wala lang. Pero pag dito mo siya piniprito, ang saya. Bakit kaya ganun? Sayang wala akong dalang ketchup. Hindi kasi kami masyadong prepared ngayon dahil ang tagal namin hindi nag-camping so walang practice. Hindi kami nakapagdala ng gulay, mga ganun. Dito na yung Marinduque. Yung tinuturo ko sa inyo kagabing may mga ilaw dun. Bukod sa mga mangingisda, Marinduque na daw pala yun. Oo nga ay katapat mismo nitong Unisan, Quezon. Ang ano ko lang, mainit siya. Kahit na magde-December na, maalinsangan sa gabi kasi hindi masyadong mahangin. Pero pag humangin, okay naman. Pag wala, may mainit. Nasanay kasi kami sa Rizal na malamig sa amin pag gabi. Kasi bundok yun. Dito pag gabi, hindi siya ganun kalamig. Kain tayo. Nung bata kami, sinasabaw namin yung kape sa kanin pag breakfast sa Bulacan. Ulam. Pero ngayong malaki na ako, hindi ko na ginagawa. Pero yung pagsawsaw ng pandesal sa kape, ginagawa ko pa rin. Sa puso ko muna to, tapos swimming tayo. Nakapag sunblock na ako, so ako'y maliligo na. Nahihilam nga lang ako sa sunblock. Let's go. Si Mahal naghuhugas na pinagkainan. Ako kasi yung naghuhugas kagabi, so siya naman niya yun. Ito ko kayo ilalagay.
Okay, nakaligo na kami. It's 8 a.m. Siguro mga 1 hour akong nasa dagat. Papakita ko lang sa inyo. Dito sa, sa gilid, bago magtubig, sandy pa siya, di ba? Pero, kapag pumunta ka na sa tubig, medyo mabato na. Wait lang. Baka kasi mabitawan ko eh. So, ayan. Ayan o, kikita niyo. Medyo mabato na siya. Lalo na pag pumunta banda dun. Pero kahit ang layo-layo na, ano pa rin, mababaw. Hindi kayo malulunod. As in, ang layo-layo na namin kanina. Medyo mainit na. Pero healthy pa naman tong init na to kasi 8 a.m. pa lang. Ayan, makikita ba? Ayan, lulubog akong konti para makita nyo. Aray. Ayan, natusok na nga ako eh. Ayan, hindi ko alam kung makikita. Hindi ako pwedeng sa sobrang lubog kasi meron na akong mic. Saka hindi ko naman pwedeng ilubog tong phone. Pero yan, mabato siya. Pero, hindi naman yung to the point na hindi na kayo makakaligo. Pero yun lang, mas masarap maligo ng hindi mabato. Ito, lalo na dito, ang bato-bato. Ayan. Ayun. Pero, yung tubig, sabi ni Mahal, malinis. Siya kasi yung marunong sa mga ganyan. So, kahit mabato, nag-swimming siya. Kasi kapag ka madumi yung tubig, hindi mo mapag-swimming yun. Kagaya sa Sariaya, hindi talaga siya nag-swimming. Nung pumunta kami nila Chloe nun, di ba? Ayan. So, nauna na siyang magbanlaw. Sabi ko, sunod na lang ako at mag-vlog pa akong konti. Ang ganda talaga, oh. Picture nga ako. Parang thumbnail. Ang init. Balik na tayo sa puno at ako'y iitim. Ay, ang sarap ng hangin. Nakapagbanlaw na kami. Tapos, naligpit na namin yung tent. Wala na. Ang bilis lang iligpit ng tent. Wala pang 20 minutes. Siguro mga 15 minutes lang niligpit. Ang ganda ng tent na nabili namin. Nature Hike ang brand. Tapos, binigyan kami ng buko nila ate. 5. Pero may 2 pa na matanda na raw, kaya wag na. Sabi ko, hindi, okay lang. Yung sabaw naman yung importante sa amin. So, 7 buko ang iuuwi namin. Imagine, ang bili namin nun, 30 ang isa. Pero nagbigay ako ng 50 pesos doon sa asawa niya, yung nagtawag doon, nagsungkit. Sabi ko, kahit pang yosi niya o pang merienda. Ayaw pa nga tanggapin. Sabi ko, sige na po. Kasi nakakahiya. Ang dami ng buko. Ito. Pakita ko sa inyo pag nilagay na yung mga gamit doon. Ayan, relax lang muna kaming konti. Tapos, alis na rin. Gustong dumaan ni Mahal sa Quezon Nature Park ba yun? Something. Ganun. Ayan yung sabi ko sa inyong buko. 5 piraso yan na malalaki. Tapos may 2 pa dito. Pero nahihiya akong kunin. Sabi kasi, matigas na raw yung laman nitong 2. Kaya wag na daw yan. Pero gusto ko pa rin kunin. Ay, sorry. Yung mga bata nag-aano ng boga, baka naririnig nyo sa background. Ito na, yung aming campsite. So, tinukuha na namin yung mga gamit. Yan na lang natitira. Tapos alis na kami. Ayan, paalis na kami. Ako naman yung magdadrive today. And wala naman na ako masyadong i-vlog din. Pag nag-stop na lang kami, ganun. Kasi kahapon na-vlog ko naman yung papunta dito. Andito kami sa Agdangan, Quezon, yung katabi ng Unisan. So meron silang puto bao. Kahapon pa namin nakikita na maraming nagtitinda. So, feeling namin yun yung specialty nila. So, nagtatanong si Mahal kung may karne ba yung puto bao na yun.
Pag wala, bibili kami. Tingnan natin. Maraming klase. Iba daw may chicken. Ito, bukayo ang laman. At least may makakain tayo. Puto bao pa rin yan. Puto bao. Puto pao yung isa. Pao. Ah, Ito eh. bao. Bao nga yung naka-advertise nila. Oh. Puto Bao bao. nga to. Oo. Dalawa. Pao yung isa. Pao. Puto bao. Tsaka puto bao. 90 pesos to. Hindi ko natanong. Hanap lang kaming milk tea, tapos tikman natin. Yan, nandito kami sa Atimonan. Ang taas-taas nito. Hindi ko lang nakuhanan. Gusto kasi makita ni Mala at maganda raw mag-birding dito at mag-ubat. Oh, may mga fake animals. Meron pa dito buwaya. Si Mahal ay nag-birding muna dun sa taas. Merong akyatan dun. Hindi na ako sumamat. Akyat baba na naman. Tambay na lang muna ako dito. May mga kainan dun tsaka coffee. Tingnan ko nga ulit. Ano sa base. Nila. Nag-food trip na lang kami ng mga balls. Ang sarap ng sauce. Tsaka ng veggie balls. Lahat masarap except yung squid balls. Tapos naintriga ako sa bibingka nila kasi akala ko kulay itim, akala ko black rice. Yun pala mukhang ube siya. Sinungitan pa kami ate G. Kasi pinabalot ko. Binigay ba naman sa akin na kaganyan? Sabi ko, pwede pabalot. Eh, hindi ko pa naman kasi uubusin. Kaya gusto ko pabalot. Yung itsura niya, di ba? Yan, mukha pala siyang ube nga. Akala ko kasi black rice ang gamit. Sorry, wait lang. Hindi siya lasa ube. At least, akala ko kasi baka maglasang fake ube. Masarap siya. Tsaka ubing totoo. Hindi siya matamis. Yung ibang biko kasi ang tamis. Sarap. Mahilig pa naman ako sa biko. Isa to sa favorite kong kakanin. Pag nadaan kayo ng ate mo ng Quezon, stop over kayo doon. Kuhanin mo yung ito kamay. Masarap to, tsaka yung sa mga balls. Hindi ko ubusin. Tapos yung binili natin puto bao, ube flavored. Diba? Nandito kami sa bitukan ng manok. Kanina ako yung nagdadrive. Lula ako, nanlamig yung aking mga kamay. Ayoko talaga nagdadrive ng mga ganito katatarik. Kaya ko naman. Gusto. Tapos biglang may mga sharp curve dyan. Buwis buhay, makapag-picture lang. Ayan zigzag na zigzag yan. Sorry, madumi yan sa lamin ng sasakyan. Humihinto para mag-picture, mag-video. Delikado. Ba yun? So, ang delikado ng ginagawa nun. Kami nga yung makuhanan mo lang, hindi yung... Ayan ang ganda. Dito doon pa sa dila talaga huminto sa taas. Kita naman dito. Kuya, banggain kita. Sorry. Nasa gitna ng road. Pagdating doon sa baba kahit ako na uli. Dito lang, hindi ko kaya. Talaga. At ako nahihilo. Pag pupunta pala tayo Mapapanik at ako. Ay, hindi ganito sa Baguio, ha? Hindi, pero matarik doon. Meron pa kami, kaya nga, di ba, ayoko nga doon. Pero yung papuntang Baguio mismo, kaya ko. Pero yung pag nasa within Baguio ka na, yung may mga matatarik, yun nervyos ako. Dati pang road yun na mahirap, pero ginawa na ng bagong daan na hindi ganun katarik. So, ayan, pauwi na kami. Dalawa yung pwede naming daanan. Pwedeng mag-Candelaria
Or Pasagasa ng mga tao. doon sa ano, dinaanan namin ng mga liliw, mahayhay, mga ganyan. Ang dami lang kasing ikot-ikot pag doon. Tapos sabi ko, pwede akong bumili ng gamot sa Candelaria nung mura kasi yung Enalapril sa Candelaria. 5 piso lang. Wait lang. Ay, ano? Na-surprise kayo, no? We're home. Parang di kayo excited makita ko, ha? Ha? We're home. Bebe. Bahay na kami. Ito na uli ang aking chair. Balik na siya sa dati niyang lugar.